beloved Boss Mike Cervera. So yun mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Opo. So syempre magkakasama na naman kami, Bingador in Malaysia. Bingador in Malaysia na tayo, no? Syempre nasa gitna namin ng aming prinsesa. Bati ka na po, ma'am. My God! Good evening, mga minamahal. Anong oras na? Ano ba naman tong mga kasama ko? Patulog na tayo eh. Matutulog na, trabaho pa din? Hindi trabaho to. Kaya nga lang, hindi tayo makatulog kasi May natulog tayo. bibenggahin kami. Oo, may bibenggahin kami at saka nakatulog kami ng ano eh. Tsaka trending ka. Top trending po si Boss Mike Cervera po ay top trending buong mundo sa politika. Dahil pinagmumura niya si Baste. Hindi naman. Iyak ng iyak po ang mga DDS kay Boss Mike. Lambing lang yun. Grabe. Ilang views na, no? 1.4 kanina. Nasa 1.5 million na po views. 2M yan. Totoo yan. Tignan ko nga kung ano lang tignan natin ha. 2 million. Malamang baka nga 3 Tingnan mo, baka 3 million na yan. Ito ba yun? Oo. Habang nagtitimpla po tayo, ganun po kami, live na live, nagtitimpla ng kape, oh. O, Live na live po, 1.5 nga. 1.5 million na. Tignan mo, habang nagtitimpla kami ng kape dito. Kanina lang yun, pagdating namin dito. Oh. Di ba, no? Oo. Pagdating namin dito. Ano tayo sa aeroplano? Kasi nga, naisip po namin na yung pinagkakalat ng mga hayop ng mga DDS na to, na ang aeroplano daw po ni Baste, Oo. ang nagsagip sa mga OFW natin sa Middle East. Paano naman po kasi mangyayari yun? Yun ba, hindi ka mura-mura yung gano'n? Pusang ina, nakakagigil talaga yun. Diba? Biro mo, imbis na si Basti po ay talagang nagpapalipad ng isipan niya dahil kakasyabu niya, akalain mo, ginawang darating ng mga DDS ay nagpalipad daw ng eroplano, niligtas sa mga OFW sa Middle East. Siguro, kasi dapat, ano na yun, itinama na ni Baste, di ba? Oo. Kung mali yun, dapat itinama niya. Nagpa-press con siya na mali yung kumakalat o kinakalat ng mga DDS, ng mga taga-suporta namin na balita, na nagpadala ako ng eroplano. Oo. Masanay na ho kayo, ganyan talaga kami. Oo. Di ba? Trending na trending po, gigil na gigil po ang mga kasi po, nabasag ni Boss Mike yung naratibo nila. Nagulat yung mga tao kasi trending siya. 1.5 million views. Basag yung naratibo ng mga DDS na pinapakalat nila para ayan, pampalis na naman ng atensyon ng ating mga kababayang Pilipino at magkaroon ng sobrang puot, galit sa ating Pangulo. Ang ano nila kasi doon, ang naratibo nila, buti pa ang mga Duterte. May malasakit. May tapang at malasakit. Diba? Tapang at malasakit yung kanilang motto eh. Ngayon, kailangan nilang gumawa ng ng mga fake news kasi nga kailangan patunayan yun eh. Kailangan makita sa mga Duterte yun eh. Tama. Kung hindi sila gagawa ng fake news, wala silang may papakita. Kasi wala naman talagang ginagawa. Si Sara Duterte at mga kapatid niya. At tignan mo nung nagkaroon na nga ng sabi itong panukalang batas ni Sandro Marcos. No work, no pay. Kita mo anong ginawa nila. Pumasok. Nagsipaso ka ng mga puke ng ina, di ba? Nakita niyo po yung mag-aama pumasok. Ang tibay ng mukha, di ba? Pumasok po. Kasi natatakot sila. Dahil sila po ang nangunguna na hindi nagsisipasok. Inaamag nga eh. Inaamag yung opisina ni Pulong dyan. Ang huling pasok ni Pulong dyan nung kumubra pa siya ng 51 billion. Di ba? Shoutout po sa inyo lahat. Kasi ganito, Oh. sabi ng mga tao bakit mo minumura kasi Baste? Oh. Hindi. Ginagamit ko lang yung kung paano yung paraan ng lengguwahe ng mga DDS. Ng mga DDS kung paano sila makipag-usap at mag-deliver ng salita. Tama. Kasi kung ang gagawin natin malaanghel tulad ng ginagawa natin ngayon, hindi naman nila maiintindihan Oo, kailangan talaga kung paano yung paraan ng lengguwahe ng pagsasalita nila at deliver at ginagamit
na mga salita, yun Oo. din ang gawin mo sa kanila. Oo, kasi ganyan eh. Alam mo tama si Boss Mike, no? Kasi po ang mga demonyo, hindi po dapat sila tratuhan ng mabait. Kita mo yung, ay, hindi nga. O, kita mo, meron na tayo ngayon na mga simbahan na lumalaban sa exorcism, di ba? O, ganyan din po yung mga DDS. Kailangan, kung kademonyoan, demonyo rin ang itatapat natin. Kasi nga po, para yung mga sungay niyan ay hindi na po talagang makatusok pa, mga tampalasan. Head-onin mo. Head-on collision. Oo, ganun. Ang pakikipaglabas sa mga DDS, hindi po pwedeng bait-baitan. Tama. Kung hindi, kailangan head-on kung head-on. Oo. Hindi yung nandiyan yung mga DDS. Tignan nyo naman po yung mga fake news nila. Pinagmumura si BBM. Tapos ito pa si Harry Roque. Pati yung buhay ng Pangulo, mamatay ka na. Kita nyo po yung walang mga moralidad ng mga hayop na yan, ang kalaban na tinatalakay natin at binibigyan natin ng linaw dito. Kita mo yung mga medical record ni Pangulo. O anong ginawa nila? Pineke din. Oo. Tingnan mo yung ginamit nila na video na AI generated na hindi pa sa noon. Hindi pa gano'n na kabihasa ang mga tao sa AI. Ano nangyari? Di ba nabisto na peke yung pagtikim ng asin-asin ni Presidente? Oo, nabisto ng NBI. Tapos, ang gusto pa nilang balihing naratibo doon ay NBI daw ay talagang pinagtatakpan ng Pangulo. Kita mo naman pati NBI sisirain yung reputasyon para lang sila daw ang paniwalaan. Kaya nga para nga sila lang ang matuwid. Kita mo? Sila lang ang tama. Sila nagsasabi ng totoo. Pero kung bibilangan mo ng mga kasinungalingan, mukhang mula rito sa Malaysia hanggang Pilipinas, kulang pa yung listahan. Tama. Diba? Kaya kayo mga kababayan, mga karayuma, mga minamahal, mag-like po kayo. Yan po kasi ang importante yan. Yan ang naratibo natin. Mag-like kayo at i-share nyo tong video na to. Para po ang ating mga kademonyong mga DDS ay malusaw na po sa ibabaw ng Pilipinas. Kasi grabe na po yung nangyayari. Tapos ngayon, tignan nyo po, isipin nyo ginawa nila. Eto, pasok mo na nga natin tong... Sarap ng pagkain dito, no? Oo, mura pa, no? Sa isang hapunan, 3 kain na ba? Grabe, no? Tsaka mura. Mura, Ano pong mga sabi nyo dito? Eto talakayin naman natin yung sinasabi mo si Marcoleta. Anong masasabi mo dyan? Ay, wala na. Pagandahan, piluka lang yan. Oo. Nakakalungkot, no? Oo, tsaka pagandahan lalaki lang. Oo. Sabi ni Garcia, safe ka na, Marcoleta. Di ba? Sabi naman ni Marcoleta, pagandahan lalaki lang yan. Pero alam mo, kung ganyan at ganyan rin lang ang mangyayari, na para bang wala nang accountability. Yes. Sa mga paglabag, sa mga ganyang mga usapin. Opo. Di mga mangyayari niyan. Di sa susunod, pwede kay Marcoleta di pwede na rin sa akin. Yes. Pag kami nagbigay sa akin ng 1 bilyon, hindi ko i-declare. Hindi ko rin ipapakita at hindi ko rin sasabihin kung sino sila. Alam niyo po mga kababayan, mga karayuma po, nakaka-alarma po yan kasi sosi po yan. Yan po ay pwede po nating ika-alarma dahil pwede pong gamitin ng mga sindikato, ng mga China, ng iba't ibang mga masasamang tao ang eleksyon na to para po pondohan po ang mga hindi karapat-dapat na kandidato. Tapos ang hatol po ng COMELEC, putang ina to si Mimo. Oy, magsalita ka dito, tangin makaka-copyright ka. Eto si tuloy mo. Ang hatol po ng COMELEC ay parang baliwala lang. Isipin nyo po Boss Mike, tingnan mo. Kay Jesus Escudero, siya na mismo ang umamin. Na siya ay binigyan ng pera. Kay Marcoleta, siya na mismo ang umamin. Na hindi nila pagdedeklara. Ano po bang kulang? Ito kasi yan. Go. Kung po pwede na yung gano'n na kahit na magkano, 100,000, 100,000,000, at 100,000,000,000, pwede nang idaan sa SOSE,
pwede nang gamitin yan na mag-money laundering. Tama, yan ang Nakuha mo? punto. So, Oo. maglalaban na sila ng pera, gamit-gamit yan, eleksyon. Yes. Halimbawa ako, Mm. tatakbo ako. Bibigyan kita ng Ikaw magnanakaw ka. sa'yo Kagaya ni Sarah. Halimbawa, ikaw si Sarah. Ah. Sasabihin mo sa akin, Ito muna sa'yo muna kunyari gamitin mo. ito muna sa'yo itong confidential funds ko. Kasi yan. nasisita na ako eh. Ito muna Yan. 10 trilyon. Yan. Bibigyan sa'yo yan. Sabihin ko naman, mahirap tong gagawin ko. Magkano ko rito? Yeah. Di ba? Kasi di ba? ano yan eh, hindi na nakikita sa tax yan eh. So, ganun. Hindi na talaga. So, ibig sabihin, Pwede niyang ipatago yun. hindi, sa totoong buhay, bawal. Kailangan ideklara. Kaya lang, dahil nga merong panglilito at parang medyo may kinikilingan, ang nangyayari ngayon, nagiging legal na yung illegal. Kasi napakalawak po niyan. Kapag ang sosi po ay talagang binaliwala nila, tama si Boss Mike, pwede pong gawin niya money laundering. Halimbawa po, isang mandarambong bot, binigay sa iyo ang pera, ang gawin mo, ipamudmud mo yan, ipakalat mo dahil sa eleksyon, hindi ganong sinisita. Bakit ko pa ipapamudmud? Pwede na ngang itago. Tama. Pwede na ngang hindi ideklara eh. Bakit ko pa ipapamudmud? Yes, diba? Di gagawin ko na lang negosyo yan. Yes. Kung yung mga magnanakaw, katulad ni Sarah nga, halimbawa 125. Tama. Mahirap yan. Isasabihin ko kay Sarah, baka pwede sa akin yung 10%. Kita mo? Di ba? Kung 125, di meron ako 10 milyon. Lumalabas pa, hindi lang ang tumutulong sa mga kabilang parlor na yan ay pati China. Correct. Kita mo, dahil nga, di ba dati, na-discover yan ni Tolentino na itong pagpopondo at paninira sa ating gobyerno ay isa pa nga na ng Chinese Embassy. Correct. Paano na yun? Wala lang ha. Ibig sabihin, itong ginagawa nilang ito, na pagtatakip, hindi lang sa bumbunan ni Marcoleta, yung piluka kasi. Piluka. Natatakpan yung bumbunan. Puta, okay lang sana kung yung bumbunan ang pinagtatakpan Di ba? Ang problema yung mga pera na, yung mga nalalabag na mga tuntunin sa pamamagitan ng pagtakbo bilang nagnanais na maging lingkod bayan. Alam mo, tsaka idugtong na rin natin tong ito pong nakaka-alarma talaga tong senator na to. Biro nyo po, idugtong nyo po tong hinarap po niya yung anak po mismo ni Cloma, yung po sa KIG. Nakita mo naman Nakita hindi ka ba naman manggigigil pinangunahan na nga ni Lacson na in-acknowledge na ang lolo mo. Lolo ba yun? Lolo. Sorry. Parang parang etong kernel. Yung babae. Yung babae. Napangasawa nung apo ni Cloma. Kaya naging apo na rin siya. Siyempre bilang apo at asawa niya yung babae, mag-asawa na sila. Lahat na ng mga nangyayari nakukwento na. 'Di ba? Ngayon, siyempre, bago magbengbangan yun, may kwentuhan. Talong mo ka pa kay Mima. Di ba? Talong nyo kay Mima. Bago kayo magbengbangan nung nag-dinimanda nyo. Di ba? Hindi ba kayo nagkikwentuhan muna? Nagkukwentuhan sila. Nagkukwentuhan. Ano ang mga kwentuhan nyo? Yung mga future sinasabi mo na Balak namin, plano namin. Iyon, di ba? At saka ano? Basta. At saka kung magkano binabayad ni Martin sa kanya. Tama. Di ba? Kaya nga lumabas sa mga conversation Ano sabi, boss? Iturok mo. Di ba? Iturok mo. Di ba? Siyempre. Kaya nga lumabas inilabas nung bingot na bagong recruit ni Marshmallow. Di ba? Sinyuli yung bunot na naman ako. Puntang ina, bakit ang init ang kwarto nyo? Eto nga yung mag-aircon. Hayop na yan. Nagalit niya ako kanina. Pawis na yung singit ko. Hayop ka. Hindi na walang aircon. Ayoko nga ng aircon. Ano ba
pa yun. Ba't niyo pinipilit? Tama ho ba, di ba, mga kababayan? O, balikan na natin yung topic. Hindi naman si Mima topic. Kita niyo po. Ang mahalaga, napakulong niya na yung yung ex niya. Yung ex niya. Nakapiyansa na ba? Nakapiyansa na ba? Nakapiyansa na daw. Buti naman. Dito nga si Cloma. Akala mo pinipilit ni Piluka na, hindi naman, sabihin ko sa'yo, ikaw, Neng, na hindi talaga yan, hindi talaga yan, na ng, lolo mo. Oo. Talagang pinipilit niya. Hindi, ang kapal nga ng mukha. Ang kapal talaga yung... Nakakapamura na talaga, pusang ina po talaga. Gaano man lang kasi namulat na nga tayo na talagang ate niya. Yes. At yan na yung at saka history. History po yan. Sinabi na nga na yun na-discover at inayos, tinirhan, tama. At isinurrender, dinonate sa gobyerno. Hindi natin alam ano ang gusto mong naratibo, anong gusto mong gawin, at palabasin mo ito na Gusto niyang palakasin yung claim ng China. Oo. Yun lang naman yun Gustong palakasin ni Marcoleta yung pagtatangka na pag-aangkin ng China. Oo, kasi pag tayo, Pilipino Ang kakampihan mo, Pilipino. Pag may lumalaban nga na Pilipino, nagiging masaya ka. Kapag tayo ay may nagaganap sa ibang bansa na accomplishment ng Pilipino, masaya ka. Dito, Pilipino to Dinidiscredit niya. Dinidiscredit mo ang sariling atin. At saka yung Tomas Cloma, hindi na siya nahiya doon sa bisita. Kaya nga, Na nakita naman nag-effort naman Ang nangyari kasi ganito, ang pinapaliwanag ni Marcoleta, maraming nagkiklaim dyan. Kasama ang Vietnam, kasama ang France, kasama ang China na pugad niya, na doon ho gawa yung piluka niya sa China. Made in China. Made in China. Sabi di ba? Oo nga. Oo, na-discover nyo. Ang problema, na-discover nyo, dinaanan nyo lang. Yan Magkaiba yun si Cloma. Na-discover abay, tinahanan. Diba? Tinahanan. Sabi nga ni Lacson, you discover and occupy. Yes. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Parang ganito. Sige. Ikaw ay bumabaybay. Merong isla. Nakita mo, wow, isla, ganda. Nakita mo. Hindi mo naman inayos at hindi mo naman tinahanan. Hindi ka nag-stay doon. Tama. Siyempre nakita mo lang. Pero hindi mo inayos, hindi mo tinahanan. Ganun din yung ibang mga bansa. Tayo, ang ginawa ni Cloma, hindi. Nung nakita, tiniran niya. Nilagyan ng mga tao. Nilagyan niya ng mga tao. Inayos. Inayos po. At doon na nga po nangyari ang Pag-asa Island. Na ngayon po, ay tinitiran po ng ating 500 katao na mga Pilipino. Ano ngayon ang tanong Ang tanong Ano ngayon ang pagkakaiba? Ano ngayon ang pagkakaiba sa kiniklaim ni Marcoleta at kiniklaim ni Cloma? Di ba? Malayo magkaiba na. Ang layo Ang gusto ni Marcoleta ay talagang magkaroon daw po ng mga solidong ebidensya at sinasabi niya po doon sa babaeng apo na alam mo ba, ang ginawa ng mo ay hindi naman niya talaga pina-rehistrado, hindi niya ipangalat. Eto nga. Bakit yung sinasabi mo na ganyan, hindi mo sabihin sa mga nagkiklaim na taga-ibang bansa? Bakit sa atin mo sinasabi yan? Kaya nga Unang-una, sinasabi mo matibay. Bakit ang China, kinikilala ba yung 9-dash line? 9-dash line. Di ba? Yung 9-dash line nila. Kinikilala ba ng UNCLOS yun? Hindi. So, ba't di mo sinisita? Hindi. Paano nga kasi, yun nga yung pinapanigan. Kaya nga, kung pwede lang natin sabihin yung sikreto natin. Sabi nga ni Kaindong sa panaginip. Ano sabi ni Kaindong sa panaginip? Mukhang yatang malaki ang inaasahan. Malaki ang inaasahan ni ano. Ano ba yung panaginip mo? Ni Marcoleta. Yung may code, di pa natin pwede sabihin. Di ba? May code po kasi yan Code yan. Malalaman nyo yan. Darating at darating yun. Darating ang panahon. Matyaga lang kayo, basta tayo, mga-Pilipino tayo. Hindi natin pagbibili ang anumang piluka. Ang anumang pagkatao natin. Teka. Eto. Ano? Hindi pa ba obvious sa mga taong bayan? Na kung ano ang posisyon talaga ni Marcoleta? Kaya nga, no? Alam nyo obvious naman yung posisyon niya. Ang posisyon ni Marcoleta ano? Ay ipamigay natin sa China yung
KIG. Yes. Isuko na natin sa China Mm. yaang mga teritoryo na yan Oh. para wala na daw problema. Tsaka alam mo na, obvious mo siya eh. Mm. Alam mo yung sinasabi niya, asa ng mapa? Gusto talaga nila na gusto ni Marcoleta na magkaroon tayo ng mapa para po ang China po ay meron na talagang pupukulin sa atin. Ito lang pala, ito ang sinasabi nyo. Pero nandun na yun sa UNCLOS eh. Pero ang ano ni Marcoleta, feeling concern siya, di ba? Oo. Ganon talaga yung mga madudupang, yung mga tuson tao. Oo, ganyan yung mga aso Diba? eh. Di ba dahil mong aso? Oo, Paano yung tuso. tuso, di ba? Tuso, di ba? Ganyan yung mga tuso Oo. na kunyari concern sa inyo. Oo. Pero yung totoo, sinasaksak ka Sinasaksak patalikod. ka patalikod. Ganon o ginagawa sa mga Pilipino ni Marcoleta. Ngayon lang po tayo, alam niyo po, sa tinagal-tagal naman na po natin, kayo po mga nandyan, mga matatanda na po na may kulubot dyan. Eh, kayo naman po, alam niyo na eh. Ang tagal niyo na dito, meron ba tayong mga senador, like Rocco, Mitra, Defensor, name it. May senador ba tayong ganyan? Sige, tuloy mo ta. Na- Nangilitan ako. Ayan, nilalakas mo nga si Mima kasi. May senador po ba tayo ng ganyan na talagang, tignan mo si Mima, oh, grabe, ayaw mag-aircon, kawawa kami, no? Wala po tayong senador na ganyan. Ngayon lang po tayo nagkasenador na pumapanig po talaga sa China, literal. At ang masakit pa doon, may mga Pilipino tayong mga tangang Pilipino na ginagawa po na ipagtanggol pa. Parang mga tanga. Hindi nila alam yung buong salinlahi natin nandito sa Pilipinas. Ayaw kampihan ang sariling atin. Eh, ganun talaga. Uy, Mima, magsalita ka rito. Wala kang partisipasyon. Ipaka-copyright ka namin. Tayo na. Uy, para pagurin natin mga sarili natin para mamaya masarap ang tulog. Oo. Di ba? Uy, shoutout sa inyo Catherine Galpo, Lonita, Yan. sino to? Si JC Peña Rubia. Yan, shoutout po sa inyong lahat diyan. Yun na nga, dito na tayo. Itong isa naman. Okay nang ina. Kung di ka ba naman mapapamura talaga. Itong si Toby Chanko. Style tuso din. Yes. Tuso naman talaga yun, matagal na. Yan. Pagkarap mo ang gusto ni Mima to. Sige nga. Paano mo nasabi? Inaaway si Martin. Inaaway. Ipagtanggol mo ngayon. Si PBBM. Okay. Alam mo Sige. kung ano sabi ni Sige. Toby dati? Dito to. Kapag di niya daw kinanta si Martin Romualdez, aalis na daw siya. Yun yung sabi ni Toby Tiangco. Pinagbantaan niya Si PBBM na kapag di niya daw ikinanta si Martin Romualdez, daw ang tawag dito, aalis na siya sa administrasyon. Ano kaya So nagbanta. Toby So Tiangco. parang binablockmail niya si Pangulo. Oo, nang dahil kay Martin. Ito naman mukhang bangkay na kongresista ng nabotas. Putik na yan. Yung mata mo mukha ng matumbakol eh. Kaya nga eh. Oo, pero alam nyo, mga kababayan ko, minsan okay naman. Okay naman eh. Ang problema, okay yung pambabatikos niya, boy. Ang problema kasi, yung gagamit ka ng tao para man-blackmail ka. Tama. Hindi mo po pwede na diktahan ng Pangulong Bongbong sa pansarili mong gustuhan. Sarili mo Diba? kapritsyo. Oo. Alam mo, Mr. Toby, ayan tayo eh. Parang napakalinis mo, samantalang nung alyansa, isa ka sa mga problema, kaya natalo yung ibang mga kandidato eh. Alam mo ba nangyari? Ano? Al sabi ba naman si Sara Duterte lang daw ang makakapagpanagot sa mga kawatan. Putang ina, hindi mo ba naisip? Siya mismo kawatan. Siya mismo kawatan. So, mauulit na naman yung dati. Parang yung tatay niya. Ano? Ano sabi ng tatay niya? Galit ako sa droga. Yung pala siya lang nagbebenta. Tarang Gusto droga. niya. Oo. Alam mo, So, parang ang mangyayari, si Sara gusto nila, kunyari galit sa mga kawatan. yes. Pero ang totoo, siya na lang magnanakaw mag-isa. Oo. Gusto nyo ganon? Alam mo yung mga to kasi, akala nila masasagip sila eh. Mm. Naghahanap ng mga savior yan. Aha. Nakikita nila na si Sara magiging savior nila. Dahil hindi sila makaporma eh. Nawalan sila ng posisyon dito sa administrasyon ni BBM. Ngayon,
nakikita nila, baka ito naman, ito makaporma tayo dito kay Sara. Ito naman kakangkerin natin. Sa totoo lang, parang mga tanga yung mga naratibong pinapasalita nila. Sabi ni Toby, alam niyo po, si Sara kahit in 1 million %, no? 1 million % daw po ang makakapagpabago, chuchu. Mr. Toby, may yaya naman tayo sa pinagsasabi natin. Dahil puro kabobohan na lang yung mga sinasabi niya si Toby mukha namang hindi na natutulog Hindi ba ito nanonood ng balita? Kaya nga Toby mukhang ang pinapanood mo yata kasi si Banat Bay lang Di ba? Tama. Kita naman sa mukha mo Biro mo nasa loob siya ng house, ikaw mismo nasa loob ka ng house. Ikaw mismo nakikita mo ang committee hearing regarding Sara Duterte. Sasabihin mo, hindi siya, parang pinanunukala mo. Si Sara Duterte malinis. Si Sara Duterte ang mahusay. Saan banda, Sir Toby? Yun yung parang gusto niya nang sabihin. Siguro yan yung pamamaraan niya doon sa pambablockmail niya kay Pangulo. Na yung mga ganyang mga gawin ng pananalita, mapansin na siya o maaari na nakipagkasundo na sa kampo ni Sara. Katulad ni Babalina, Grabe kayo. Diba? Alam nyo, sa ngalan ng politika, pinagkakalulo nyo ang mga kamag-anak at ang mga kaibigan nyo. Wala balita nga natin, di ba nga yan asawa niyan Romualdez Romualdez. Kita mo? Kaya ngayon yung lagi yung pinagmamalaki na may mga nakakasingit siya sa mga usap-usapan, nakakapasok siya sa mga event-event, at yun ang ginagamit niya sa data para maging relevant siya sa mga kwento. Correct. Pero, sa akin mga kababayan ko, kung pupunta niyong nabotas, kung napunta na kayo way back 2 dekada na. Ikaw, dikit ka dyan. Malapit lang kami dyan. Valenzuela ka Oo, minsan nga nakikita ko yan sa labas ng sabungan Sa labas, hindi sa loob. Habang ako'y nagpapagupit sa paborito kong pagupitan nung araw dyan. Saan? Salon Series 16? Hindi ko na sasabihin. Mapopromote, wala namang bayad. Di ba? Nando doon yan ngayon, mga kababayan ko, ang tanong, kung kayo ay taga Nabotas, way back 20 years ago, sabihin na natin, mula nang mag-vice president yan, 2 dekada nang mahigit nung pumasok sa politika yan, Vice President. Mayor ng Nabotas. Mga kababayan ko, magtatatlong dekada na. 2020 yun magtatatlong dekada na. Kung hindi ako nagkakamali, minsan nakakalimot din ako. Di ba? Magtatatlong dekada na, tignan nyo yung Nabotas, kung ano pagbabago. Grabe, no? Di ba? Kasi, mga kababayan, kung ikukumpara natin yan, sa mga ibang lugar, yung mga kababayan ko wala walang panamaho Kung ano nga lang. Sa progresibo. Ang Nabotas nga, kung wala lang passport dyan, wala na yan no? Kung hindi na nagiging bagsakan, no? No? Ayun nga lang. Wala nang kikilalaning Nabotas. Biro nyo po, alam nyo, minsan bago tayo mag-angat ng sarili natin, kasi dapat tinitingnan natin yung sarili natin Diba? Kita mo yung Nabotas, grabe. Baha. Minsan hindi nga umuhupa. Sabi ko nga, pagpawisan ka lang, babahain na Diba? Sa Nabotas, pagpawisan kayo, babahain na kayo. Tapos si Sir Toby, akala mo kung umasta na siya pag nandun sa Kongreso, dalawa sila ni Erice, akala mo mga Panginoon Siyempre yung mga yan, dahil nga hindi na pagbibigyan sa mga kagustuhan. Halimbawa, si Toby Chanko. Dapat Chonggo yun Toby Chong. dahil hindi ho nakuha yung pagnanais na maging speaker. Di ba? Siyempre, anong gagawin niya? Magiging bitter. Hinanakit. Ang ugat ho niyan yung mga pangarap at yung mga interest nila na hindi nakukuha. Kasi siyempre, isa siya sa pinakamatagal dyan. Lalayo ka pa ba? Kung wag na si Toby sa sinasabi ko na yung bang hindi na nila nakukuha yung kanilang interest. Lalayo pa kayo kay Sara Duterte na lang.
O, di ba? Hindi niya nakukuha yung gusto niya. Mm. O, ang gusto ni Sara, magnakaw na magnakaw eh. Oh. Hindi naman papayag si Pangulo ng gano'n. Mm. Pagbibigyan ka niya na ikaw magtrabaho at kumita sa sweldo mo. Oo. Pero yung pagnanakaw, teka muna. Yung kasi ang gusto ng mga Duterte, 'di ba? Konsintihan eh. Wala namang pinagkakakitaan iba sa politika lang. Oh. Wala naman negosyo. Oh. Saan kukuha ng pera yan? Wala. Kundi, syempre kung may mag-o-offer na checkwa, kakausapin si Sara ng Mipay, Chi Chuang, Xi Tu Jinping. Chi, Xi Jinping, sasabihin lang ni Sara magkano. Magkano? Syempre pag sinabi sa kanya na 100 million kada linggo. Aba, hindi mo tatanggapin. Tanggapin mo yan. Diba? Ganyan yung nangyari sa tatay niya eh. Hindi lang yun. Sa Pogo pa lang. Sa Pogo pa lang yun. Sa droga. Sa droga pa. Bilyon! Kita nyo. Hindi po, totoo po yan hindi to invento. Dahil sa dinanas po natin sa Quadcom, nakita nyo po ang sirkulasyon ng pamahalaan ni Duterte. Nakita nyo po, ayan, tingnan nyo, si Michael Yang ang isa sa mga number 1 po na sindikato na hinahanap po until today, na napatunayan po na isang pinakamalaking pusher ng droga ng China. Tama. Ngayon, eto na ngayon. Eto na ngayon na nangyayari. Sa sinasabi niya ni Toby, na parang ganun din si Mike Defensor Ano sabi ni Mike Defensor? Wala daw siyang nakikita pa ng politiko. Nakatulad ni Sara na hindi daw nagnanakaw. Na walang issue ng pagnanakaw. Anong pagkakaiba nun doon kay Toby? Wala, iisang linyahan. Iisang linyahan ng mga talipandas. Diba? So anong ibig sabihin niyan? Nagpaparamdam. Nakakala nila si Sara talaga yung mananalo. Bakit to kanyo sabi natin hindi mananalo? Tignan nyo nga doon nangyari sa Antipolo. Hindi pa ngayon nagpo-protesta pa yung isa. Sabi nung isang abogado nung una, sigurado panalo na. Sabi ni Attorney Mark ba yun? Sigurado panalo na. Tapos nung nakita yung result, dinaya. Huwag mo na iproklama. Pusang ina talaga. Pakagaling. Alam din ninyo yung balita sa Cebu. Yung Duterte Alliance, yung tinatakot nila yung mga governor sa Cebu na bumoto ng impeach kay Sara. Sabi nila kapag binoto nyo ng impeach yung si Sara Duterte, parang hinatulan nyo na din ng pagkamatay ang sarili ninyo. Ano yan? Hindi, alam mo nakakatawa. Parang end na ng kanilang political career. Nakakatawa yung mga taong gano'n, no, na nuknukan kayo ng kabobohan po sa nginan nyo. Ganun talaga Diba? Ganun talaga. Nakagagalit ako sa mga ganyan. Yung mga, paano magalit? Eto yan. Naglalabasan na ang kulay talaga ng mga trapong politiko. Kita mo, 'di ba? Papalapit na ang ng 2028. Nagpapalaparan na sila. At gumagamit na sila ng mga traditional style ng mga politiko. Para nang sa ganun, maloko na naman kayo, taong bayan. Tsaka wag po kayong papayag ng ganun na parang magbabanta sila ng pag ganun. Wag, kahit po na magbanta sila, dapat bumoto kayo ng naaayon dahil taong bayan po nag-aano sa inyo. Wag kayong papanig kayo dapat sa katotohanan. Correct. Wala Alam nyo mga kababayan, hanggat hindi nababago nga ang sistema, na nais ni Pangulo sana baguhin ang sistema na ito, kita nyo mga kababayan, nagpapasagan na lahat yung mga politiko ano ba ang gustong baguhin ni Pangulo? Yun ang tanong Bakit ba siya nagkakaganyan? Yun ang tanong. Bakit niya pinagsisikapan? Gusto niya mabago yung sistema ng politika sa bansa. Kita niyo pati yung anti-dynasty. Grabe, di ba natatalakay sa panahon na to? Kaya lang, ang nangyayari nga, maraming tumututol Lahat nasasagasaan na ni Pangulo. Sukdulan, pati yung karera niya sa politika, itinatayan hindi maalam ng ibang tao yan. Kung hindi, pasasamain si Pangulo
sa mga bagay-bagay. Mm. Ipapasa kay Pangulo lahat ng mga problema na sila naman ang may gawa. Kaya nga, ito sasabihin pa. Kawawa. So kasi BBM, hindi mo nakita na politika eh. Kita mo, di ba? Wala. Wala siyang politika. Kita mo nga, lahat ng kulay, wala siyang pakialam. Basta gusto mong, tutulungan niya. Nakita niya naman yung kay Lenny pa lang. Kita niya naman po, yung kay Isko. Kay Pacquiao. Kay Pacquiao. Lahat po talaga ng ikakabuti ng taong bayan, ano man ang kulay, sasamahan ka ng Pangulo. Kaso, ang problema, nung sinamahan niya itong unity team, naka-unity team niya, nakakala niya ay maayos. Yung pala, hindi pa, pagkatapos i-proklama, gusto na siyang tuklawin. Kita nyo? Hindi, ano yan eh. Planado. Planado, di ba? Na sige lang, padamahin natin. Dahil akala nila weak leader si Presidente. Akala nila kayang-kaya nila. Hindi nila alam matalino yung mama. Ano nangyari ngayon? Ina-underestimate nila eh. Di nabaliktad. Alam nyo sa totoo lang, eto tatapatin ko kayo. Etong politika na ito, na naupo si Pangulong Bongbong. Alam nyo sa totoo lang, kung nakiisa lang itong mga hinayupang na ito, itong kulto ng Duterte, maayos tayo eh. Ganda ng Pilipinas siguro. Ang problema, alam mo, araw-araw na lang, sa ginawa ng Diyos, araw-araw na lang, ang balita, bangayan eh. Oo, no? Bangayan sa kampo ng hinayupak ng mga putang inang Duterte. At dito sa Pangulo na nakaupo, na imbis na sinusuportahan nila eh. Wala nga araw-araw yan o balita, hindi ba kayo nagsasawat, hindi nyo ba napapansin? Tingnan nyo po tama si Boss Mike, tingnan nyo gagawan po nila ng bagong fake news, gagawa nila ng bagong paninira, tapos sasampahan po ng mga bayaran nilang vlogger. Doon na po tayo nagpo-focus eh. Yun na yung buong buhay na termino ni Pangulo. Kasi po, nandun po yung motibo na sirain ng gobyerno para si Sara Duterte ay makuha yung pangarap niyang presidente. Ganun po, alam nyo kayo mismo sa sarili nyo, papayag pa kayong ganun? Magiging presidente ka lang dahil sa paninira? Hindi po dapat ganun. Maging presidente ka dahil binoses ka ng taong bayan. Di ba, Boss Mike? Kaya nga yun na talaga. Wala na. Pansinin mo lang, yan na talaga yung naging kalakaran. Tapos proud pa sila sa ganun. Na ikukumpara nila. Tapos, sabihin na natin nakakuha nyo si BBM sa kudita. Kita nyo, namuno kayo dahil sa pamimeki nyo at kasamaan. Tsaka pang-aagaw. Mangangamkam. Pangit po ng ganun. Tignan nyo ano nangyari kay Gloria. Dahil pinilit niya yung sarili niya na maupo. Ganyan din ang ginawa niya. Nagtanim siya na nagtanim. Ano nangyari? Walang inani, puro kahihiyan. Anong inani niya? Nagkaroon ng, nagkaroon ng brace. Nas ngayon, si Sara, ganyan ang naratibo sa kanyang idolong si Gloria dahil ang kanyang great mentor. Nako po, mag-ising po tayo mga kababayan. Kasi po, dapat po tayo ay iniintindi natin lagi ang kapakanan at kagandahan ng ating kinabukasan dito. At saka pagka ikaw ay nagbablog, dapat nakikita yung mukha mo sa vlog mo. Ay, oo. Tingnan nyo tulad ni Mima. Palibasa, kahit hindi mag-vlog ito, kahit nagamitin na lang yung mukha namin. Kumikita. Di ba? Kasi kumikita. Si Mike Cervera talaga, pwede naka-live kayo sa account ko Ay, naka-live ba kami? Naka-live pala kami. Naka-live ka rin pala. Sa channel ni Mima, hello Magkain na lang tayo sa channel ni Mima. Sana mapanood ho ni Martin. Ayan ganyan ho katamad ho yung vlogger nyo. Imbis na nandito pagtanggol kayo. Wala. Nako, malam sisibakin ka na ni ni baklang kalbo tsaka ni baklang mataba. Mima, dito ka na. May topic tayo. Ano mo naman sabi mo na itong yung 18 Marines nila, ay putik, hindi daw pumirma sa Nasaan? sa affidavit ng NBI. Bakit? Di walang pananagutan
Nagutan. Ayun. Di ba? Oo, hindi, painitin mo ulit. Painitin Oh, ulit. may kape ba dyan? Ayun, pahingin ng kape. Alam nyo ako, kagigising ko lang eh. Yan. Painitin mo ulit. Hindi, wala na naman. Ang dami mo nilagay Wala. Ha? Sige, dagdagan mo. Maglamay tayo. Oo, kasi habang nagla-live tayo, may nakahiga doon sa dulo. Bulot na bulot niyo ako palagi. Sa mga fan ni Mima. Shoutout sa inyo, BFB family. Shoutout Baka gusto niyo magbigay ng abuloy dito sa channel ni Mima. Baka gusto niyo magbigay ng abuloy dyan, tumatanggap po dito para kay Mima. Okay. Basta channel ni Mima. Huwag na siya sa channel ko. Di ba? Mima, ba't hindi mo gayahin yung mga dating mga vlogger? Yung bang pag nasa ibang bansa nag-iiyakan. Oo, nagdadrama. Gagawin ko mabukas yun. Alam mo na yun, Mima? Yung bang mga nagdadrama, sasabihin, oy, maawa po kayo, naubusan po ako ng pera dito. Hindi, totoo. Oo. Yun yung trabaho ng mga dating, yung mga DDS vlogger yan, yung mga OG. OG. Na DDS vlogger. Paano? Nandoon ako. Wala ka dun sa video Tinanggal mo talaga. ba? Narinig lang ako. Wala ka talaga. Di ba, no? Nagpapaawa talaga si Buday. Ito totoo naman eh. Totoo naman. Nako. Mga kababayan ko, ito Alam nyo, kailangan lang natin magmatsyag eh. Kailangan lang natin na magbalanse. Kasi, kung hindi natin gagawin yon, magmatsyag, magbalanse, wala akong maliligaw tayo. Nililigaw ko kayo ng mga pinapanood nyo eh. Buti nga yung iba namulat na. Namulat na eh. May mga ngayon, nagtitrending, di ba? Dati akong DDS pero hindi na ngayon. Ganun, yung may mga confession. Paano naman kasi yung mga pinapagawa sila tulad niyan, tulad yung kay Baste. Paano hindi tayo magba-viral doon? Oo, grabe. Nasa na ba? Hindi ko ma-check 1.6 million. 1.6 million, boss Mike, Mike Cervera, binasto si Baste. Grabe. Hindi ko binastos. Hindi. Hindi pambabastos yun. Alam mo kung ano? Dapat pala, natin, ang thumbnail mo. Ngala-ngala ni Baste, tumabili kay Mike Cervera. Kasi, yun nga, tulad ng paliwanag ko sa'yo, na yung kailangan kausapin natin sila, yung mga DDS, yung mga tagapagtanggol ng mga Duterte, sa the way ng pangungusap nila. Kasi hindi naman tayo mauunawaan ng mga, halimbawa, ganito yan. Ikaw, halimbawa lang, gamitan mo ng pananalitang islang yung mga yan. Hindi naman sila ganon. Parang yung pananalita nila, parang si Mima. Magkakaintindihan ba kayo? So, kailangan, kung ano yung pananalita, the way. Yun yung gamitin natin. Mga utak-aragan yan, kailangan, ganun ka rin. Di ba? Minsan kasi, di ba, yung mga pare, yung mga pare, minsan pag hindi na kaya ng holy water, di ba? Yung holy water. Anong ginagawa? Minsan kinukuryente na ng pare, di ba? Ganun din po yun. Ngayon lang po namin gusto ng example. Yun lang po ang gusto namin. Kape-kape, sabi ni Sitsin, so kape-kape. Ganun po kami dito. May asukal ba dyan? Asukal. Nandun, ayun, nakikita ko na. Full charge ka na naman. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo. Sugar. Konti lang. Sige, tuloy. Yan po Ganyan lang po kami. Kasi kahigising lang ni Boss Mike. Kahigising ko rin eh. Nandito na kami sa Malaysia, truly Asia. Di ba? Iniisip ko kanina, bumaba. Tinatamad naman ako. Sabi ko, wag na, bukas na nga lang. Sarap ng pagkain Walang sinabi Yang Chow dito. No? Walang sinabi ang Singapore. Walang sinabi. Grabe yung Yang Chow dito. Yung sinangag nila na may dilis. Grabe, ang sarap. Ang tindi, no? Kahit yun na lang. Mura pa. Yun na lang ulamin natin dito para makatipid tayo. Gusto pera natin. Sa Singapore Thank you naman. Sino ba yung nagpalipad na yan? Hindi ko pa nakikita. Tinatakpan kasi ni Mime. Wala naman si Mima rito. Hindi naman titignan natin na. Magsalita ka nga dito. Kailangan yung ano mo.
Tanginan yan, oh. Paglandian na naman yan. Paano, meron na naman kalandian tapos bubugbugin na naman siya. Si Mima po, mahirap maging girlfriend. Lalandiin ka pag di ka nagustuhan, papakulong ka. Akala mo hindi namin nababasa yung rito, combo. Lumalabas dito, logo. Lumalabas yung combo mo dito. Sabi dito, matagal ka pa ba dyan? Matagal ka pa ba dyan? Sabi naman ni Mima, oo, 3 araw na lang. Tapos sabi na, tigang na ako sa'yo. Sino yun? Ay, si... Ano yan? Jessa, Ma'am Jessa Alvaro Dikit-dikit kasi. Jessa Alvaro? Martin. Parang si Martin yung pinagtatanggol nun. Di ba? Thank you po, Ma'am Jessa. Thank you. Ano sabi? Dali nga, i-plug nga natin. Yan ang mga... Kung sino yan? Jess. Ang hirap Jessa Alvaro. Hindi, ayan. Jessan Alvaro Martin. Yun. Ako talaga, boboto lang ako pag may Marcos na tatakbo. I'm proud Marcos loyalista. Kasama ang pamilya ko. God bless BBM. Yan. Patay tayo dyan. Diba? Tama po yan. Hindi, tsaka tignan nyo po yung tatak Marcos. Wala pong Ngayon po, tignan nyo, ano ba tatak ni Duterte? Sige nga, ayun yan, tinatanong. Anong tatak Duterte? Laway. Tahimik po sa gabi. Pusang inang niya, no? Laway. Kasi po ba yun? Mga DDS, lahat kayo dyan, pusang inang nyo, sama-sama kayo. Ano po tatak Duterte? Tahimik sa gabi. Laway nga. Laway lang ang tatak ng Duterte. Ganun na ba tayo kababa ng mga Pilipino? Uto. Tuwan-tawa ka sa tahimik sa gabi? Putik, ba't di kayo mag-security guard? Ayop kayo. Tatak Marcos. Sa tatay pa lang, lahat ng ginagamit mo ngayon, lahat ng benepisyo mo ngayon, tatak Marcos yan. Ngayon, yung kay BBM, tignan nyo, ang dami, hanggang ngayon, dire-diretso. Ito liliwanagin natin. Liliwanagin natin. Ulitin ko lang mga kababayan. Lagi sinasabi, bayaran ni Marcos, ganyan putang ina, kapag ka naman na naririnig nyo, binabanatan namin si Martin wala kayong masabi. Di ba? Kasi mga kababayan ko, kung may bayaran dito, ulitin ko, hindi ba yung naghahangad na makaagaw ng kapangyarihan? Yun yung may benepisyo. Kailangan mo magbayad, mamuhunan para doon sa tagumpay na yon. Pakinabang ka rin. Si Pangulo, ano pa bang kailangan ni Pangulo? Ano bang pakinabang namin dito? Inaano lang namin talaga, siyempre, kasi po, sa totoo lang, gaya nga ng lagi namin sinasabi sa inyo, lagi tayong maging makabansa, makabayan. Kami po ni Boss Mike, tayo po magkampihan. Doon tayo sa tama. Ito, opinion ko lang naman. Bato-bato sa langit, ang tamaan nakahiga. Di ba? Sa totoo lang, dalawa lang naman talaga yung mga nagbabayad na politiko Sino ba yan? Siyempre, kampo ni Duterte at kampo ni Martin Romualdez. Hindi, aminin natin di ba? Yung totoo sila lang naman yung mga naghahangad na Si Pangulong Bongbong Marcos, wala na yan. Wala na. Di ba? Hindi, Pangulong Bongbong Marcos, nakikita mo. Hindi, alam mo, Boss Mike, ngayon lang ako nakakita kasi siyempre namulat tayo sa dilaw, pula, awayan. Green, pink, awayan. Awayan. Ito si BBM, tignan mo. Siya ang inaaway pero niyayakap niya lahat ng kulay. Ayaw nga makapag-away. Ayaw, di ba? Buti nga, meron tayong tayo na siyang dumidepensa minsan sa naaayon sa ating mga pansariling desisyon. Hindi dinidiktahan. Katulad ni Mima, dinidiktahan ni Martin kung ano sasabihin niya. Kaya kung makikita mo sa mga vlog niya, puro Martin na lang ng Martin. Di ba? Mima, dami mo na yung iba. Dito ka natali. Inanin nyo Idamay mo na yung iba. Hindi totoo joke lang naman. Tayo po mga kababayan, ito nga po ito pong darating na impeachment. Ano natin. Ito po kanina. Sige. Si Junior. Si Junior Peluca. Teka, ano mo sabi? Ano sabi? Napakabobo talaga ng mga Ngayon lang daw sila na sufficient in ground.
Ngayon lang daw siya na nakarinig ng gano'n, sufficient in ground. Oo. Nakala yata kable ng kuryente. Oo. Bakit daw gano'n? Ngayon lang daw nila nakakita ng sufficient in ground. Ay, paalala ko na mayroon talagang pangyayari sa buhay niya. Kaya nga napanot Dahil na kuryente, naubos yung buhok. Kaya nagpilo ka. Pinaalala ko na. Pinaalala. Niyari ni Luistro. Binasa ni Luistro ng konstitusyon. Nako, okay. Na kapag sufficient in form, sufficient in substance, dumaan na po sa pagpapadala ng mga paliwanag sa complainant at sa kino-complain. Kailangan ng talakayin kung sufficient ba in ground. Na tatayo po ba itong impeachment proceeding ng Vice Presidente? Correct. Sa pool. Okay, Tanya. Puta na nga, ngati yung kamay. Magkakapera ka dyan. Alam mo kung aalokin na ako ni Martin para tumahimik ako. Nakakati yung kamay ko. Iba, mukhang aalokin na ako ni Martin na tumahimik ka na. May senyales, di ba? Pagkati May senyales. Bulsa natin to para magkatotoo. Lowest 10 million ako. Kung bababa na 10 million, inyo na yun, ano? Pinapamigay nga lang natin Oo. Sige, ituloy natin. Uy, joke lang. Pero yung nga po, ayan nga po, nagbibiruan lang po kami sinisingit-singit namin yan ni Boss Mike. Ngayon, ito na nga po. lang yun. Ayan na. So, itong pagkakuryente nga po at pagkapanot kanina nang hinahanap niya sufficient in ground, ay kala na po, uubra yung delaying tactics na naman. Gusto nila i-delay I-delay na naman. Kasi nga, ito naman, darating na sa break ng Senado, ay break ng Kongreso, dahil mahal na araw, nag-request naman ngayon sa speakership na dire-diretso. So, dire-diretso na tayo. Tatay. Ang tanong, hindi ba magbabaliktaran yung mga dating bumoto para i-impeach si Sara Duterte? Yan na dahil eto mga kongresista, huwag kayong maniwala sa mga pa-survey-survey na yan. Alam nyo, dinadaya nila. Bigyan natin ng halimbawa. Antipolo. Nagpa-survey sila. Sabi ng mga 77%. 78% panalo. Ang boto daw na makukuha nung itinaas na kamay ni Sara ay 78%. At yung kalaban na anak nung dating kongresista na si Congressman Ako, nasa 20 lang daw. 20%. Ngayon, ano nangyari? Landslide, nabaligtad mga kababayan. 60,000 plus. Tapos ano boto nung isa? 12. 12,000. Kita mo? Binoto lang ng ilang barangay. So ano ibig ko sabihin doon? Wala talaga. Maasim ang promotion pag kay Sara Duterte. Walang kapit. Wala kang aasahang tibay. Kasi kung may aasahang tibay ka, hindi lang 12% po yun. Correct. Kahit man lang sana dumikit na lamang ng 10,000. Yes. Medyo pwede mo pang sabihin na, pwede pala akong dalhin ni Sara Duterte. Pero kung ganun lang, ang ibibigay na boto, yun na rin yung boto ni Sara talaga sa totoong buhay. Pagdating ng 2028. Kita mo, pustahan tayo. May lalabas na naman ng SWS survey dyan, mga survey yan. Magsa-survey na naman sila sa Davao niyan. Kasi pag ang survey talaga, dito sa Maynila, dito po talaga sa mga mulat, wala talaga si Sara Wala po talaga. Siyempre, pag sa hometown niya sa Davao, ay talaga nuknukan doon. Subukan mo dito yan, sa Antipolo, kita mo, naranasan niya ang katotohanan. Kung katulad lang ni Mima na taga-countryside, sabi, mo lang buti pa si Mima mulat na. Yung mga ganon. Siyempre hindi pa, di ba? Tama. Yon, mga kababayan ko. Kayo, anong masasabi nyo dyan sa mga kwentuhan natin? Na ipagkalat nyo. Ipagkalat nyo po at mag-like kayo palagi sa ating video. Kasi isang oras na tayo salita din May nag-chat na naman kay Mima. Sabi? Sabi,
Ano sabi? Blooming na blooming ka, Mima. Blooming ka. Ang sarap mo himasin. Naku, Diyos ko po, Mima. Oo, lumalabas dito ni. Lumalabas dito sa phone mo. Diba? O, kita mo, naka-1 oras na tayo. Ganon-ganon lang. Ganon-ganon lang. Maraming salamat sa inyo, thank you kay Jessan Alvaro Martin. Thank you po. Maraming salamat po. Palike-like na lang po ng video and pa-subscribe. Our beloved Boss Mike Cervera.